Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon sa araw na ito na kung saan ay makapagbahagi po muli ng kanyang salita. Amen. And gusto ko po i-share sa inyo isang encouragement sa bawat isa na maabot po ng kanyang mensahe. Amen. Dahil nga po sa panahon ngayon, akin po na-notice at alam ko marami din po naka-notice nito na more po yung pinopokus yung mga bagay po dito sa mundo, yung mga blessings na natatanggap po ng bawat isa, even po sa mga mananampalataya kung saan ay marami na po kung saan ay mas pinapahalagaan pa yung kung ano po yung blessing na kanilang natanggap, yung kanilang na-receive sa Panginoon na noon ay kanilang ipinapanalangin, kanilang niluluhod sa Panginoon, iniiyak. But nung time na-receive nila yung biyaya ng Panginoon, yung mga kanilang hiningi sa Panginoon, ito po kanila na pong binigyan ng oras, ng more pa sa paglapit nila sa Panginoon or sa paglilingkod sa Panginoon. Kagaya po kanina, anong isang araw po, may na-meet po kami sa taxi po, isang taxi driver, si Manong. Hindi ko na lang po babanggitin yung kanyang pangalan, but yun po, habang po kami nag-uusap, nilid po ako ng banal na espiritu na makapagbagi po ng salita ng Diyos. And doon ko po narinig na siya po pala isang Kristiyano, siya po ay pinanganak at ang kanyang buong pamilya ay isang Kristiyano. But nung time na sila nandito na sa Manila nagtatrabaho, doon niya nung tinanong ko siya kung nagsasamba ba siya or may time ba siya sa gawain, yung ganon, sabi niya wala daw oras, dahil nga yung trabaho niya napaka dami. Amen. Yan po yung sabi niya. Kaya yan po, medyo nalungkot po ako doon, dahil nga ay yun nga, siya po ay lumaking isang Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, and I believe na yung mga bagay na yun na kanya natanggap, ang kanyang tinatrabahuan, ay pinagpa-pray po nila sa Panginoon. Isa po yun sa mga limbawa na kung saan mas lalo pang binibigyan ng oras, ng time, kung ano man po yung mga bagay na ating na-receive dito sa mundo. Nawala na po yung intimacy natin sa Panginoon, yung heart, at isa pa doon is yung once na kulang po yung pag-unawa po sa salita ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay po ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya. Ito po kung ito po yung kanyang maunawaan, ito po hindi niya po gagawin sa kanyang buhay, na unahin po yung mga bagay na kanyang nare-receive dito sa mundo, kasi alam niya na yung mga bagay na yun ay pinrovide lamang ng Panginoon. Kaya bilang isang tapat na mananampalataya, ang laging nasa puso is yung inuuna yung Panginoon, dahil nga siya yung source ng lahat, hindi lang po yung mga material na bagay, kundi yung ating buhay, yung ating hininga, yung ating pagising sa umaga, yan po ay galing sa Panginoon. Kaya kung hindi po natin naunawaan yung salita ng Diyos, napakaganda po pag pinag-pray po natin, humingi po tayo ng karunungan sa Kanya, kasi nandyan po yung Panginoon na siya pong gagabay, magbibigay po ng pangunawa, at lalo na po yung pag-attend po ng mga gawain, ng mga prayer meeting or Bible study, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Doon po natin maunawaan kung ano po yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Dahil nga isa rin po yun, nabanggit ko na noon na kung saan ay marami pong mananampalataya na hindi po naunawaan yung buhay ng bilang isang Kristiyano, even man sa akin noon, na
yes, kilala ko yung Panginoon, no? Sumasamba ako sa Kanya. Pero yung buhay ko naman ay hindi kaya sa Kanya. Dahil nga din ako ay lumaki din sa pamilyang Kristiyano, pero deep inside sa aking buhay, hindi ko na unawaan kung ano yung ibig sabihin ng isang Kristiyano or isang mananampalataya ng Panginoon. Kaya noon, nung naunawaan ko, pinag-pray ko sa Panginoon, no, na bigyan niya ako ng karunungan at yung pagpatuloy na pagdating ng mga gawain, ng pagbabasa, nung ko na unawaan, no, pinarealize sa akin ng Panginoon na yung pagiging Kristiyano pala is yung hindi lang sa salita, kundi ito ay ina-apply sa buhay, no? Sinusunod kung ano yung nasa salita ng Diyos, kung ano nasa Biblia. Amen. Kaya yun, sa encouragement na sa mga mananampalataya na marami pong nag-backslide dahil po yun po ay wala ng oras, no? Dahil nga sa sobrang ng busy sa trabaho, no? Pag-overtime. Pero napakasakla po na lahat ng mga hinihingi natin, no? Yung mga bagay na pangangailangan natin pinuprovide ng Panginoon, pero yung isang araw na hinihingi ng Panginoon hindi pa natin maibigay sa Kanya, no? Yun yung nasasaktan yung Panginoon. Kaya yun, sa encouragement na unahin po natin siya, no? Dahil kung unahin po natin ng buong puso yung Panginoon, paglingkuran natin siya, napaklaro na nga po, no, sa Kanyang salita, sa Mateo 6:33, no, na kung unahin po natin yung Kanyang kaharian, no, ang Kanyang kalooban, ay ibibigay niya po, yung ating pangangailangan, yung lahat ng ating pangangailangan. Kaya yun, dapat natin maunawaan, no, na bilang na sumasampalataya sa Panginoon, na yung pagpapala ay hindi po matatanggap natin or marireceive natin sa Panginoon ang lahat ng ating pangailangan kung kulang naman yung ating pagsunod sa Kanya, no? Kailangan meron po tayong, nandyan po yung obedience natin, yung katapatan sa Panginoon, at alam din ng Panginoon na sumusunod lang tayo dahil lang dun sa mga blessings or sa mga bagay na ating matatanggap ay hindi rin po nalulugod ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon is yung heart natin, no, ay talagang nandyan yung willingness, no, yung desire na maglingkod sa Kanya, no? At dyan po may amaze po tayo kung paano po kumikilos yung Panginoon sa buhay ng isang tao na faithful po siya, no? Nandyan yung heart niya talaga na maglingkod sa Panginoon, no? Unahin yung gawain ng Panginoon sa kahit na anong bagay, no? Saka imagine nga po, no, yung na-share ko rin po na testimony ng isang astronaut. Isipin mo yun, nandun siya sa space pero naghahayag po siya ng salita ng Diyos, no? Nagsishare siya ng salita ng Diyos. Dahil alam niya sa buhay niya na ang lahat ng mga bagay na kanyang naranasan, no, at natanggap, yung mga malalaking pera na kanyang sinasahod, ay yun ay temporary lamang. Pero yung relasyon niya sa Panginoon, yan po isang napaka-importante, no? At yung gift na ibigay sa kanya ng Panginoon, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, yan ay napaka-blessings po yun, no? Na kung nasa puso po natin, nasa heart po natin, no, yung Panginoon is hindi po tayo nag-aalinlangan sa paghahayag po ng salita ng Diyos, na sa paggawa ng mabuti sa tao. Amen. Kaya yun po, I pray na makarinig po ng salita ng Diyos, ma-remind po sila, no? Ma-remind po ang bawat isa na unahin po natin, no, yung Panginoon. Although na alam natin na sa panahon ngayon, yung mga bilihin ay napakamahal, no? Lahat ng mga bagay ay napakamahal na. Pero isa lang ang pinapangako ng Panginoon, na unahin natin siya, no? Paglingkuran natin siya ng buong puso, dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon kahit saan man tayo magpunta, no? At bilang Kristiyano, remind you na hindi po tayo makakaiwas sa mga problema, no? Hindi po tayo makakaiwas sa mga trials, no? At lalo na sa persecution, dahil bilang Kristiyano, more on po tayo makakaranas niyon, dahil nandyan po yung kaaway si Satan, no? Na gumagawa ng paraan para po tayo ay manghina, no? Ma-pull down, no, sa ating pananampalataya.
at even man distract na sa mga trabaho, sa mga bagay nating ginagawa sa buhay, no, sa mga negosyo. Yun, no, dapat maging aware ang bawat isa po, no, na kung saan ay laging isa puso po ng bawat isa na once na natanggap na natin yung Panginoon, no, lagay natin sa isip na yung Panginoon yung ating first priority sa buhay. Hindi po yung mga bagay na ating natatanggap. Yun po yung mali ng iba, no, na inuuna kung ano yung kanilang natanggap, pero yung nagbibigay ng source, ang pinanggalingan ng lahat ng source ay kinakalimutan, no. Yan po ay mali, no. Yan po ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Kaya yan po, encouragement po sa bawat isa. And God bless po sa inyo. And nawa na marami pong ma-encourage, marami po yung mabuksan po yung puso, no, na bigyan po ng oras ang ating Panginoon at seryosohin na yung relasyon sa Kanya. Kahit saan man po tayo, with the grace of God po, gagabayin niya po tayo, provide niya po yung ating mga needs, no, sa buhay. Amen. God bless po.